Nang magkamali ako, nasa likod na po ako ng sasakyan. Hindi ako pwede magkamali. Sasakyan yun ni Kuya Bert. Nasa may passenger seat naman si pinsan. Umaandar ang sasakyan. Ang sakit ng katawan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Yung may sugat. Napansin ko ang damit ko. Ang daming dugo. Hindi ako makagalaw. Ang sakit. Ano nangyari? Pinsan? Pinsan. Gising ka na pala. Pinsan. Tapos na. Natalo na si Ka Ignacio. Ngayon, kailangan natin magpunta ng ospital. Kailangan natin ipa-check up yan. Kailangan mo maggamot. Ano bang nangyari? Paano mo natalo si Ka Ignacio? Ewan ko. Ginamit ko lang naman tong singsing na bigay sa akin ng diwata. Gusto kong masunog siya. E di, sinuntok ko siya. Tapos, dumikit yung singsing ko doon sa mukha niya. Ayun, nasunog. Sinunog ko na nga rin pati yung bahay niya. Yung mga kagamitan doon hindi ko na pinansin, basta sinunog kong lahat. Tapos binuhat na kita, pinsan. Nawalan ka na ng malay. Tapos pinapasan kita kay Kuya Bert. Tapos bumaba na tayo ng bundok. Ilang oras ka nang tulog, pinsan. Mag-uumaga na. Buti nga nagising ka eh. Akala ko mamamatay ka na. Malapit na tayo sa ospital, pinsan. Heto na. Ilang saglit lamang, huminto na nga po kami. At doon, binaba ko ni Kuya Bert pati ni Louie. Tapos, dinala na po sa may operating room. Miski yung mga nurse at doktor, hindi makapaniwala sa sugat ko. Saan daw ba nagmula yun? Ngunit ang sabi na lang namin, galing sa isang mabangis na hayop. Duda man, wala na silang nagawa kundi ang gamutin ako. Mabuti, yung nasa gitnang kalmot lang yung kailangan tahiin dahil yung dalawa, mababaw lang at hindi rin naman kahabaan yung tinahi sa akin. Hindi naman daw masyadong delikado ang sugat, pero ang delikado raw ay yung kamuntika na akong maubusan ng dugo. Mabuti na nga lang, hindi rare yung dugo ko. Kaya si pinsan nakapag-donate sa akin dahil parehas lang din po kami ng dugo. Matapos ko pong maoperahan, nilala muna ako sa may recovery room. Sa mga sandaling yun, medyo malakas na rin ako. Sabay-sabay kaming kumakain noon. Tanghaling tapat na po noon. Pinsan, ayos ka na ba talaga? Oo, pinsan. Okay na ako. Talagang nanghina lang ako kasi naubusan talaga ako ng dugo. Kuya Bert, salamat ah. Hindi nyo kami iniwan. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo kasi nagawa nyong matalo yung aswang na yun. Ang kagaling ninyo. Pinanonood ko lang kayo sa malayo. Pero nakita ko ang lahat na nangyari. Bilib talaga ako sa inyong dalawa. Kailangan na rin nating umalis maya-maya. Magpapadischarge na ako. Kailangan natin magbayad para makaalis na rin tayo. Baka makahalata sila tita tsaka tito. Paano yung sugat mo? Paano pag nakita nila? Hindi ko naman ipapahalata eh. Mabuti nga sa tiyan eh, tsaka sa dibdib. Madaling itago. Huwag lang ipapahalata. Pinsan, dinasalan mo ba yung mga kaluluwang nandoon? Oo, pinsan. Turo mo yun, di ba? Nakita ko pa nga silang nagpaalam sa akin. Nagpasalamat din. Ang dami nila, pinsan. Mga ikinulong sa bahay na yon. Iyak sila ng iyak, pinsan. Pero nang pakawalan ko sila, nakangiti na silang lahat. Nakita ko rin yung anak ni Ka Ignacio. Miski pala ang kaluluwa niya, kinulong din ng tatay niya. Dahil hindi matanggap ng tatay niya ang pagpanaw niya. Pero yung anak niya, matagal lang gusto magpahinga at wala nang balak pang bumalik sa mundo ng mga tao. Pero kasama siya sa mga pinakawalan ko, pinsan. Naging sarado lang daw talaga ang pag-iisip ng tatay niya at hindi matanggap yung mga nangyari. Gusto niyang magiganti. Gusto niyang mapatay ang mga tao. Gusto niyang magdusa ang mga pamilya. Gusto niya walang maging masaya. Lahat malungkot kagaya niya. Humihingi ng patawad yung anak niya sa atin.
sa mga kasama niyang kaluluwa, pero miski yung mga kaluluwang bata, kinagalitan din yung nakakaawang bata na iyon. Pero ngayon okay na sila. Nakabot na silang langit, pinsan. Mabuti na lang talaga tinuruan mo ako ng dasal na yon. Mabuti naman, pinsan. Nagawa natin ang kailangan nating gawin dito sa Bataan. Makakauwi na talaga tayo. Kinahapunan po, nagpasya na po kaming umuwi. Ayaw kaming i-discharge ng doktor pero wala silang nagawa nang nagpumilit ako. Nagbayad na rin naman kami. Gabing-gabi po, nakabalik po kami ng Parañaque. Hinatid kami ni Kuya Bert. Sanay naman ako sa mga ganong sugat, kaya kahit papaano, normal po akong humarap sa mga magulang ni Louie. Hindi nila ako nahalata. At sa tulong din po ni Louie, naging madali po ang buhay ko. Naging madali ang pagpapagaling ko. Ang usapan namin, magpapahinga muna kami. Kailangan ko munang magpagaling. Habang si Kuya Bert naman, patuloy na magroronda sa Maynila upang hanapin si Mr. Valdez. Makalipas po ang mahigit 1 linggo, masasabi kong naghilom na po ang mga sugat ko. Natanggal ko na rin po yung mga tahi. Masakit ng onti pero okay na. Kaya ko nang kumilos ng normal. Sa katunayan, nakakapag-basketball na nga ako noon. Mabilis kasi talagang humilom ang mga sugat ko sa katawan ko. Nasa lahi na siguro talaga namin. Kasi ganun daw talaga si Lolo. Walang nangyaring kababalagan sa amin. Walang nangyari sa mga kaibigan namin. Sa mga malalapit sa amin, naging normal po yung buhay namin noon. Sakto nga, nagpapagaling kasi ako noon eh. 2 linggo matapos naming matalo si Ka Ignacio. Isang gabi noon, nang matapos po yung practice namin sa basketball at naglalakad na kami pa uwi nito ni pinsan, doon po sa tapat ng gate ng subdivision nila, nakita po namin ang taxi ni Kuya Bert. Agad kaming lumapit dito. Pinapasok niya kami sa loob. "Oh, Kuya Bert, kamusta?" "Ikaw, kamusta ka na? Magaling na ba ang mga sugat mo?" Opo Kuya Bert, okay na po ako. Nakakapag-basketball na nga po eh. Ano pong sa atin? Bakit nandito kayo?" "Hindi ko alam kung maganda o pangit na balita itong sasabihin ko sa inyo." "Bakit Kuya Bert? Anong meron?" "Natagpuan ko na ang kuta nila Mr. Valdez." Totoo nga ang sinabi ni Kuya Bert. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Magandang balita ba? O pangit? Pero hindi pa yun ang balita ko. Nalaman ko na si Mr. Valdez pala ang pumatay sa mag-ina ko. Hindi kami nakapagsalita. Nagulat kami. Paano niyo po nalaman yan? Nag-imbestiga ako kay Mr. Valdez sa pagkatao niya. Lahat ng impormasyon na ito, nalaman ko sa dati niyang sekretary na nagtago. Dahil nalaman nga niyang hindi normal na tao yung kanyang amo. Mabuti nga at nahanap ko siya at nakausap. Si Mr. Valdez pala, dating taga Mindanao. Isang magsasaka lamang doon. Ngunit nayanggaw ito. Naging aswang siya. Maraming gusto pumatay sa kanya sa Mindanao. Pero sinikap niyang makaalis sa lugar na yon hanggang sa napadpad siya dito sa Luzon. At ang isa sa mga naging unang biktima niya ay ang mag-ina ko. Siya ang nakita ko noon. Siya ang pumatay sa mag-ina ko. Lahat pala ng nabiktima niya, inaalam niya. Nililista niya lahat ng pangalan, lahat ng address. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya pero inabot sa akin yun ng sekretarya niya. Hanggang sa dumating na ang puntong nangahawa na siya ng mga aswang dito sa lungsod. Nagsimula siya sa mga batang lansangan, sa mga pulube. Ginawa niyang aswang ang mga ito.
at nakontrol niya. Matapos nun, ang sumunod niyang ginawa, yung mga nabibiktima niyang mga tao, bago tuluyang maging aswang, pinagpapatay niya. Yung mga karne nito, pinagbebenta niya sa madla hanggang unti-unti lumaki ng lumaki ang kanyang negosyo. Nagkaroon siya ng mga tauhan, mga aswang, at makalipas nga ang ilang taon, ngayon, malaki na ang kanyang negosyo. At heto, sa negosyo niyang mga karnihan ng mga baboy, manok at baka, hinahaluan niya ng paunti-unti na mga karne ng tao. Wala na siyang balak pang manghawa ng pagkaaswang. Ang balak na lang niya ay magpayaman. Kung bakit siya naghahalo ng mga karne ng tao ay para lang sa kanyang kasiyahan. Natutuwa siya kapag ganoon. Ganun siya kabaliw. Ganun siya kasama. Base pa sa sekretary niya, meron siyang sinalihang grupo ng mga aswang. Isang kilalang pamilya. Malaking pamilya daw ito ng mga aswang. Mga politiko, mga pulis, sundalo, abogado, doktor, mga profesional, mga mayayaman, at kabilang na siya doon. Kaya malakas din ang kanyang loob dahil malalaking tao ang nasa likod niya. Grabe, hindi ako makapaniwala. Napakaliit naman ng mundo. Yung hinahanap mo pala, Kuya Bert, siya pala yung hinahanap din natin. Grabe maglaro ang tadhana. Pinsan, anong gagawin natin? Saan ba yung sinasabi mong kuta nila, Kuya Bert? Sa Antipolo. Pinakadulo ng Antipolo. Malapit na ito sa Quezon. Nakita ko mismo ang lugar nila. Mas malaki itong compound at may bahay na doon mismo. Nandoon yung pinagkukunan nila lang lahat ng source nila ng mga karne ng hayop. At sa pagkakaalam ko, sa susunod na buwan, magbubukas na lahat ng branches nila. Kuya Bert, ngayong gabi ba? Pwede ka ba? Kaya nga ako kayo pinuntahan eh. Nagbabakasakali rin ako kung pwede kayo kasi mas maganda. Mapuntahan natin ang lugar nila. Pinsan, magpaalam muna tayo kay mami at daddy mo. Papayagan naman tayo nun dahil ilang linggo na tayong nasa bahay lang. Kuya Bert, hintayin mo kami rito ah. Nagpaalam kami kay Tito at Tita. Ang sabi namin, manonood lang kami ng movie sa mga kaibigan ni Louie. Pumayag naman sila. Sa pagkakataon na yon, dinala ko lahat ng mga kailangan kong dalhin. Dinala ko na po yung sarili kong kutsilyo. Bukod pa yun sa binigay ko kay pinsan, dinala ko rin yung maliit kong libreta. Nandoon nakalagay ang lahat ng ritual ko. At syempre, yung kwintas ko. Daladala rin ni pinsan ang singsing niya, maging ang maliit niyang kutsilyo. At nang makabalik na po kami kay Kuya Bert, nagmaneho na kami, papunta po ng Antipolo. Mabundok na ang parte na pinuntahan namin. Malamig na ang simoy ng hangin doon. Ilang oras na ang binahe namin. 12:00 na po ng gabi noon. Maya-maya po, hininto na po ni Kuya Bert yung taxi niya. Ipinarada po sa tabi. Malapit na ba dito, Kuya Bert? Oo, kailangan na natin maglakad kasi baka makita nila ang kotse ko. Baka makahalata sila eh. Kasi alam ko, iilan na lang ang nagpupunta rito. Nakapunta ka na ba dito, Kuya Bert? Oo eh, nung nakaraan. Pero nakamotor ako noon. Nagpanggap ako na delivery man. Buti nga hindi nakahalata yung mga bantay na aswang eh. Mula po dun sa kalsada, may matatanaw kang likuan. Rough road na po yun. Pero hindi po kami nagtungo doon. Nagtungo po kami doon sa mapupuno pong daan. Kasi pag doon kami nagdaan, malalaman doon nilang papunta nga kami roon. Habang papalapit po kami ng papalapit,
naaamoy na po namin ni pinsan yung malansang amoy. Tama nga po ang hinala ni Kuya Bert. Yun nga po ang kuta ng mga aswang. Mas maraming aswang ang naaamoy ko. At sa pagkakataon na yun, nagritual po ako. Mas pinataas ko yung pakiramdam ko para mas malaman ko kung mas marami pa bang aswang ang nasa paligid. At sa pagkakataon na yun, nasiguro kong nasa isang lugar nga lang po yung mga aswang. Hindi tulad noong insidente na maraming nagkalat ng mga kuta. Doon, isang kuta lang talaga. Pero mas malaki po ito. Kung dati, halos isang basketball court lang po yung size noon. Sa pagkakataon na yun, 4 yata o 5 ang sukat nito. 1 ektarya nga ata. Bukod sa amoy ng mga aswang, andoon din yung malakas na amoy ng mga hayop. Baboy, manok pati baka, at buong compound na palilibutan po ng nagtataasang mga yero. Kita namin na mas nag-ingat sila dahil kahit nasa labas lamang, may mga nagrorondang mga aswang. At sa bawat kanto po ng mga bakod na yero, may mga aswang pong nakamasid. Parang sa pagkakataon na yon, mas nag-iingat na sila, mas naniniguro. Mukhang mahihirapan tayo dito, pinsan. Mas nag-iingat na sila. Anong gagawin mo, pinsan? Anong gagawin natin? Natahimik kaming 3 noon. Nag-iisip kami ng paraan. Nasa malayo lang kami. Nakamasid sa isang poste ng kuta. Nang maya-maya, ano? Hindi nyo alam ang gagawin, ano? Nagulat kami nang sa likod namin, bigla pong nagsalita. Akala namin mapapalaban na kami, pero laking gulat namin nang siya po si Tito Danny, ang tatay ni Louie. Dad, ano pong ginagawa niyo rito? Anong tingin niyo sa akin? Tanga? Louie, ilang araw na naming napapansin ng mami mo ang ginagawa niyo ng pinsan mo. Alam ko ring alam mo na ang history ng pamilya natin. Alam ko ring nagsasanay ka na maging albularyo. At alam kong tinuturuan mo siya, Edgar. Nagbubulag-bulagan lang kami ng mami mo dahil akala namin nagsasaya ka lang. Pero never in my dreams na ganito na pala ang ginagawa ninyo. Nagsimula ang hinala ko nung maamoy ko ang dugo sa dibdib mo. Alam kong nasugatan ka, Edgar. At mula nun, minanamanan ko na kayong 2. Alam kong nagpagaling ka rin, kaya nagpalimig kayo. At heto, sinundan ko na kayo ngayon. At hindi ko lubos akalain na balak niyong kumalaban ng isang batalyong aswang. Nasisiraan na ba kayong 2? Sir, sorry po. Kasalanan ko po itong lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sinisisi. Anong pangalan mo? Bert po, sir. Huwag mo na akong iser. Danny na lang. Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo dahil ikaw ang nagbabantay sa mga siraulong bata na to. Salamat sa iyo, pare. Hindi bale. Nandito na tayo. Edgar, Louie, mag-uusap tayo sa bahay. Ngayon, dahil pinasok niyo to, kailangan niyo itong panindigan. Sabihin niyo sa akin kung sino ang Mr. Valdez na yan.